Feng Zhao, ang report mo ay napakagaling. Kami ay nagkakaisa na ang posisyon ng tagapamahala ng marketing. Walang hiya kang sirena. Ziyang, Feng Zhao, walang hiya kang sirena. Nilagay mo itong maruming bagay sa workstation ng anak ko. Feng Zhao, ano ba talaga ang nangyayari? Nanay, huwag kang magulo. Hindi ko alam. Saan nanggaling ang bra na ito? Bakit mo direktang sinabi na ito ay kay Zhao? Bobo ka ba? Pinoprotektahan mo pa itong sirena na sumisira sa iyong kinabukasan. Kung protektahan mo pa siya, masisira ang buhay mo. Noong una, ako ay para protektahan ang taong mahal ko. Tiniis ko ang lahat ng akusasyon. Ang bagay na ito ay akin talaga. Wala siyang alam. Hindi matatanggap ng kumpanya ang ganitong masamang asal, Feng Zhao. Sinisante ka na. Noong panahong iyon, ako hindi ko inasahan ito ang simula ng pagkawasak ng aking pamilya, Ziyang. Kailangan ko ng pera para sa operasyon ng nanay ko. Pakisuyo, pahiramin mo ako ng pera. Kung hindi dahil tinanggap ko ang bra na iyon, kinalaunan ikaw, hindi rin makakapag-supervisor. Binibining Feng. Ang iyong ina, dahil sa pagkamis ng pinakamainam na oras ng paggamot ay pumanaw na. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang bra ay kay Liao. Noong araw na iyon, ako at ang aking ina, nagdrama lang kami. Wala akong magagawa. Bakit ka kasi humarang sa aking daan? Susunod. Ginamit mo ako. Bobo ka lang. Kahit wala kang sisihin, hindi ako malalagot. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ang anak sa labas ng chairman. May utang siya sa akin. Itong promotion ay dapat nakabayaran sa akin. Ikaw ang anak sa labas ng chairman? Kung hindi, ang nanay ko na janitress, paano makakapaglakad ng matuwid sa kumpanya, Feng Zhao? Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Mas marunong ka ba kay Liao? Pag alis mo, marami kaming ginawa niya na date sa opisina, sa hagdanan, sa pantry, pati, sa iyong desk. Josie ang cute mo talaga. Josie ang kung maaaring bumalik. Gagawin kitang magbayad ng dugo. Feng Zhao, napakaganda ng iyong report. Nagkakaisa kami ang posisyong head ng marketing. Muling isinilang ako. Bumalik sa araw na nawala ang loob ni Liu Gishang. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging scapegoat para sa babaero. Feng Zhao, ikaw na walang hiya, sirena. Paano mo nagawang iwan ang maruming bagay sa desk ng anak ko? Tita, hindi akin ang underwear na ito. Tita, hindi ito ang aking bra. Ikaw, ang cute mo. At tinamaan mo pa ako. Tingnan mo kung paano kita gagawin. Ano ba talaga ang nangyayari? Itong si Feng Zhao, araw-araw pumapasok ginugulo ang aming Ziyang. Ngayon ay inilagay pa ang bra sa kanyang drawer. Walang hiya. Ma, tumigil ka na. Hindi ko alam kung saan galing itong bra. Saan ba ito nanggaling? Paano mo masasabing kay Feng Zhao? Sa nakaraang buhay, ako ay naakit ng kanyang pagpapanggap na mabait na pinaikot-ikot ako. Noong pangatlong beses ko lang nalaman ang totoo. Nakakatawa talaga. Makikita ng lahat. Ako at si Josie ang lahat ng chat record. Trabaho lang ang pinag-uusapan. Saan ba makikita na empleyado na ako ang nanggugulo sa kanya? Buti na lang dati ay crush lang si Josie ang. Ang chat record ay normal lang. Isang chat record. Ano ang mapapatunayan? Sigurado na burado mo na lahat. Ako at si Chairman Joe naghirap at nagtulungan ng maraming taon. Siya ay nagbibigay sa akin ng konsiderasyon at nangahas ka pang maging bastos sa akin. Liao, sa buhay na ito, hindi ko nasasaluhin ang sisi para sa iyo. Ang sinasabi ko ay totoo. Mali ang taong hinanap mo. Ang tunay na may-ari ng bra na ito nandoon. Tumahimik kayong lahat. Mahigpit na ipinagbabawal ng kumpanya ang relasyon sa opisina. Kapag napatunayang may hindi nararapat na relasyon, direktang sa magkabilang panig isasagawa ang pagpapaalis. Ginoong Wang, hindi ko talaga alam. Bakit lumitaw ang bra na ito sa aking mesa? Sa lahat ng babaeng kasamahan sa kumpanya, puro trabaho lang ang relasyon namin. Talagang walang anumang labag. Tama, tiyak na si Feng Zhao iyan. Naiinggit sa husay ng anak ko at nakikipag-agawan sa promotion. Sadyang inilagay ang bra sa mesa ng anak ko para siraan siya. Kahit na ang bra ay kay Liao, ano naman. Ngayon, basta't ibubuhos ang dumi kay Feng Zhao, tiyak na hindi siya aangat sa kumpanya. Saka magkakaroon ng pagkakataon si Ziyang na umangat. Malapit na akong ma-promote bilang supervisor.
Tatalikuran ng magandang kinabukasan para siraan siya gamit ang isang bra? Ano ang pakinabang ko? Ang bagay na ito ay may masamang epekto. Nagpasya kaming ipagpaliban ng promotion ni Feng Zhao bilang marketing supervisor at ang anunsyo nito. Kasama si Zhou Ziang, magtatakda ng isang buwan na panahon ng pagmamasid. Sa loob ng panahong ito, kung magkakaroon pa ng paglabag ang dalawa, direktang papalayasin ayon sa patakaran. Hindi ko inaasahan na maipagpaliban pa rin ang promotion. Pero kumpara sa nakaraang buhay, ang mga paghihirap na dinanas ko, ang maliit na pagsubok na ito ay wala lang. Mahaba pa ang panahon, marami akong oras para singilin ang mag-ina na ito. Wang Zong, ang aming anak na si Jiang, wala naman siyang ginagawa. Tama na, Tita Liu. Kung makikialam ka pa sa opisina, isasama ka rin sa parusa. Esa. Feng Zhao, abangan mo ako. Humaharang ka sa daan ng anak ko. Balang araw, ipaparamdam ko sa'yo aabutin ka ng sakit. Hindi mo na kaya? Ang totoong magandang palabas ay nasa unahan pa. Noong nakaraan, sinabi ni Zhou Ziang bago ako mamatay. Siya at si Liao ay madalas nagkikita sa pantry ng palihim. Pwede kong kunin ang CCTV. Manggalap ng ebidensya. Patunayan ang kanilang relasyon. Ginoo, nawawala ang USB ko. Nasa loob nito ang napakahalagang dokumento ng proyekto. Pwede bang makuha ang CCTV ng workstation sa mga nakaraang araw? Tingnan ko kung saan ko naiwan. Sige, sandali lang. Bababa ako para kunin ang logbook ng CCTV. Bukas ng gabi, mag-overtime tayo. Bumalik tayo dito para mag-enjoy. Ang kulit mo. FVIS. Nag-aalala ako na wala akong pagkakataon, FV17, para sirain ang pangalan ninyo. Kayo na mismo ang nagbigay ng daan. Gusto ninyong magtagpo sa pantry. Kaya ko ipapaalam sa buong kumpanya na tingnan ang palabas ng dalawang manyak na. Tito. Feng Zhao. Sinabi ko sa iyo kahapon na ibigay ang ulat sa akin. Bakit hindi mo pa ito ibinigay ngayon? Alam mo ba, ito ay nagdulot sa ating departamento ng malaking problema. Wang Zong, ang sinabi sa akin ni Liao ay ibigay sa Biyernes. Liao, ano itong nangyayari? Ma'am Zhao, mali yata ang naaalala mo. Ang sinabi ko sa'yo ay ibigay kahapon. Kayo dalawa, huwag kayong magsisihan dito. Kailangan ninyong magpaliwanag tungkol dito. Kung hindi, tanggal kayong lahat. Si Ma'am Zhao naman ay maaasahan sa trabaho. Sa tingin ko, hindi naman siguro siya magkakamali sa oras. Sa tingin ko rin. Pero, nasa probasyon pa siya ngayon. Kung siya talaga ang nagkamali, malamang ay masisibak siya. Alam ko na, gagawa pa sila ng kung ano. Buti na lang handa na ako. Ma'am Zhao, Gusto ka ni Wang Zong. nagawin ang ulat para sa buwang ito. Ibigay sa Biyernes. Oo, nagkamali ako ng sinabi. Talagang hindi ko sinasadya. Wala akong oras para pakinggan ang mga palusot mo. Liao, isama ka rin sa aksyon. Dagdagan ng isang buwan na probasyon. Kuya Ziang, nasa probasyon pa ako. O kaya, sa panahong ito, huwag na muna tayong magkita ng palihim. Kung sakaling mahuli tayo, Anong takot? Tapos na ang trabaho. Walang tao. Sa pantry. Mahal, hindi ko na talaga kaya. ang sama mo. Tita Liu, ako si Liao, si Feng Zhao, yung malandi, para ma-promote. Nilandi si Kuya Ziang, at nilandi rin si Amo Wang. Narinig ko lang, inaya niya si Amo Wang sa bodega para magkita ng palihim. Kailangan mong pumunta at hulihin sila ng nasa akto. Liu Gishang, hinihintay kita. Dalhin mo ang mga tao, para ikaw mismo ang makahuli sa iyong pinakamamahal na anak sa kanyang kahiyahiyang ginagawa. Ano? Si Feng Zhao na cute na yan. Bakit hindi pa siya magpakaayos? Sa pagkakataong ito, siguradong sisirain kita. Palalayasin ka sa kumpanya. Ate Zhao, hindi ka pa ba umuwi? May mga dokumento pa ako na kailangang iayos kay Ginoong Wang. Mauna ka na. Sige, Ate Zhao, ingat. Palem. Xiaoli, bakit ngayon hindi ka sabay umuwi kay Feng Zhao? Tita Leo, sabi ni Ate Zhao, may kailangan pa siyang ayusin kay Ginoong Wang. Totoo nga ang sinabi ni Liao. Talagang totoo. Feng Zhao, babaeng manloloko, gustong gamitin ang katawan para makuha ang promotion. Feng Zhao, ngayong gabi, isisigaw ko ang lahat ng ginagawa mo. Lalabas ang lahat. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Kung sino man ang sisihin, sisihin mo ang pagiging hadlang mo sa anak ko. Kung walang problema si Ginoong Zhang,
Pumirma na lang. Chairman, Hindi mo ba nakikita na nag-uusap kami ni Ginoong Zhang tungkol sa proyekto? Lumabas ka agad. Chairman Ju, may napakahalaga akong bagay na dapat i-report. Ano bang bagay na mas mahalaga pa sa negosasyon ko? Si Feng Zhao at si Ginoong Wang ay nagkakasala sa pantry. Nakita ko mismo. Ano? Mr. Zhou, ang kumpanya natin ay mahigpit na nagbabawal ng pag-iibigan sa opisina. Sina Feng Zhao at Amo Wang, hindi lang alam ang batas kundi lumalabag pa at gumagawa ng maruming bagay sa pantry. Mr. Zhou, kung pwede, unahin mo muna ang mga usapin ng kumpanya. Ayusin mo na saka na natin pag-usapan ang partnership. Mr. Zhang, pasensya na. Napahiya ako sa'yo. Walang problema, sasamahan na lang kita. Liu Gixiang, sasabihin ko na ang masasakit na salita ng maaga. Kung ito ay peke mong ulat, tatanggalin talaga kita. Siguradong sigurado ka na, hindi ito pwedeng peke. Dito mismo, nakita ko ng sarili kong mga mata sina Feng Zhao at Amo Wang palihim na pumasok. Si Tita Liu ay talagang masipag. Buong araw dito nagrereklamo. Mukhang tungkol naman kay Feng Zhao, tara. Tingnan natin. Feng Zhao, wala kang kahihiyan na babae. Sa liwanag ng araw gumagawa ng maruming bagay sa kumpanya. Lumabas ka dyan. Bakit nandito si nanay? Ano ba ang ginagawa niya? Ano ang gagawin natin? Nakita tayo ng iba, tapos na tayo. Tumahimik ka. Huwag kang maingay. Magtago ka na. Nagpapanggap ka ba? Tingnan mo kung paano kita aayusin. Feng Zhao, ikaw, soro ka. Ginawa mo pero hindi mo kayang aminin, no? Buksan mo ang pinto ngayon din. Nakalak na ito mula sa loob. May tao talaga sa loob. Hindi naman siguro. Sina Feng Zhao at Wang Zong. Ang tapang naman nito. Hindi ba sila takot masibak? Kuya Ziang, ano ang gagawin natin? Kung masira ng nanay mo ang pinto, tayo ay tapos na. Siguradong sisibakin tayo ng kumpanya. Huwag kang matakot. Tatawag ako sa nanay ko. Para patahimikin siya. Kung aalis siya kasama ang mga tao, ligtas na tayo. Ang daming tao na nagkumpulan dito. Ano ang ginagawa nyo? Wang Zongzhou, Dong. Feng Zhao, bakit ka nandito? Kuya Ziang, ano ang gagawin natin ngayon? Talo na lang sa bintana. Talon sa bintana? Nasa ikalimang palapag ito. Ano pa ang magagawa? Kung mahuli tayo, tapos na tayo. Tiyak na si Feng Zhao ang unang lumabas. Nasa loob pa si Amo Wang. Xiao Zhou, bilisan mo kunin ang reserbang susi ng pantry. Dalhin mo rito. Liu Gixiang, kung sa loob ay walang mga bagay na sinabi mo, maghanda ka na lumabas ng kumpanya. Amo Zhou, nakatanggap ako ng balita kaya ako pumunta para hulihin. At saka, kumalat na ang ingay na ito. Hindi ba totoo? Ngayon, sasabihin ko ito. Kung wala si Amo Wang sa loob, ako si Liu Gixiang ay mag-handstand at kakain ng tae. Susi, Dala na ang susi. Kuya Ziang, kumusta ka? Dali, dali. tulungan mo ako. Dali, itulak mo. Anak, bakit ikaw? Tuloy. Anak, bakit ikaw? Anong ginagawa nyo dito? Wala naman si Boss Wang dito. Tita Liu, hindi ba sinabi mo na kung wala si Boss Wang sa loob, kakain ka ng tae nang nakapagpagulong? Kailan ako nagsabi ng ganyan? Mukhang ang text na iyon ay ipinadala ni Feng Zhao gamit ang pangalan ni Liao sa akin. Buti pa, niloko tayong lahat. Ikaw na walang hiya, muntik na. Ikaw pala ang nang-aakit sa anak ko. Tita Liu,
Hindi po ganyan. Ako nakikipag-usap lang kay Kuya Z ang tungkol sa trabaho. Oo. Ito ay isang misunderstanding lang. Eh yung mga hiki sa leeg na yan, misunderstanding din ba? Tama na. Nandito pa si Boss Chang. Huwag kayong magpakahiya rito. Tapos na ang usaping ito ngayon. Umuwi na ang lahat. Ako naman ang anak niya. Hindi niya ako gagawa ng masama. Boss Cho, sa harap ni Boss Chang, nag-eskandalo sila ng ganito. Ang pag-handle na yan ay malamang hindi naaayon sa mga patakaran ng kumpanya natin. Eh ikaw, sabihin mo ano ang dapat gawin. Ayon sa patakaran ng kumpanya, kapag may relasyon sa opisina, ang magkabilang panig ay direktang sisantehin. Sunod. Wala akong kasalanan diyan. Si Liao ang unang lumapit sa akin. Nagkamali ako dahil sa pagkalito. Oo nga, Presidente Joe. Ito ang maliit na sinta, ang mismong umakit sa anak nating si Ziang. Presidente Joe, wala talaga akong kinalaman. Kung sino man ang dapat sisihin, si Liao na lang ang tanggalin. Joe Ziang, wala ka bang hiya? Noong una, ikaw talaga ang unang lumapit sa akin. Ngayong may problema, ako na ang sinisisi mo lahat. Lalaki ka ba talaga? Kaya, yung bra dati, sa'yo rin? Oh, akin nga talaga. Presidente Zhou, yung bra ay kay Liao. Pero muntik na akong mapahamak dahil doon. Ngayon, nagkikita sila ulit sa pantry. Nakakaapekto sa partnership ng kumpanya. 2 beses na ito, malaking paglabag na sa mga patakaran ng kumpanya. Joe Ziang. Naku, hindi naman kaya talaga sasaktan ng sariling anak? Bata pa si Ziang at wala pang muwang. Nagkamali siya dahil sa pagkalito. Ako bilang ina ay hindi siya naturuan ng tama. Handa akong tanggapin ang parusa para sa kanya. Tia Liu, maraming tao ang nanonood. Huwag niyo namang gawing mahirap si Presidente Zhou. Ngayon, sa harap ng maraming tao, hindi ko talaga pwedeng magtago ng pagkiling. Ate Dong, pwede bang dahil sa tagal ng samahan natin? Kung may sasabihin ka, tumayo ka at magsalita ng maayos. Chairman Joe, simula noong nagsimula kayo ng negosyo, nasa kumpanya na ako bilang janitor. Si Ziang na batang ito, pagka-graduate, diretso agad sa kumpanya. Pwede ba ninyong tingnan sa tagal ng aming relasyon at bigyan ng isang pagkakataon? Ang mga alituntunin ng kumpanya ay hindi dapat labagin. Ayon sa patakaran, dapat tanggalin ang 2 sangkot. Ngunit si Liu Gixiang ay isang matandang empleyado mula pa sa simula, na naglingkod ng maraming taon. Hindi ko rin pwedeng biguin ang puso ng matandang empleyado. Liu Gixiang ay tatanggalin. Si Joe Ziang ay ibababa bilang ordinaryong empleyado. Kung magkakaroon pa ng anumang problema, ay hindi napapayagan. Agad na tatanggalin. Salamat, Chairman Joe. Alam ko na ang matandang ito ay hindi magiging matigas. Basta hindi ako natanggal, okay lang ang lahat. Paano nangyari ito? Zhou Ziang, siya ay anak sa labas ni Chairman Zhou. Ang nais na lubusang alisin siya talagang hindi madali. Ngunit hindi pa tapos ang bagay na ito. Sa nakaraang buhay, may utang kayo sa akin. Sa buhay na ito, maghintay kayo. Gagawin ko kayong mag-ina na magbayad. Ipagpapatuloy. Joe Ziang, alam mo ba kung sino ka? Akala mo makakaupo ka pa sa opisina? Kunin mo na ang basura mo. Bilis! Sige, Ate Wang. Ililipat ko na agad. Wala ka bang mata sa paglalakad? Akala ko kung sino. Si Joe Ziang pala. Ano? Na-demote ka na nga, ang yabang mo pa rin. Ikaw? Itong si Joe Ziang. Dati laging nagmamayabang. Ngayon na-demote na. Hindi marunong magpakumbaba. Tama nga. Nahuli sa pantry na nagliligawan. Hindi na terminate. Swerte niya talaga. Mga walang kwenta. Ang chairman ng Zhou Corporation ay ang tatay ko. Babangon ako sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, kayo ay lahat lalayas sa kumpanya. Kuya Dong, sumunod ako sa iyo ng mahigit 20 taon. Paano mo magagawa ito sa aming mag-ina? Ito ay boses ni Liu Gixiang. Noong panahon, para pakasalan ang mayamang babae, iniwan mo ako at si Ziang. Tiniis ko. Sa loob ng maraming taon, pinanood kitang mag-asawa at mag-aanak. Hindi makilala ni Ziang ang tatay. Tiniis ko rin. Pero bakit ang sama mo? I-demote mo ang sarili mong anak. Pasensya na sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala. Ang proyekto sa timog ng lungsod, dapat kay Feng Zhao iyan. Pero palihim kong ibibigay ang mahahalagang datos kay Ziang para makuha niya ang proyekto. Tapos, lehitimo ang promosyon. Kung hindi lang sa ospital ng nanay ko, gusto ko nang umalis sa basurang kumpanyang ito. Gusto niyong si Joe Ziang ang magtagumpay sa proyekto, di ba? Hindi ko kayo papayagan. Ang galing.
Sa mga ito, ang proyekto sa Timog siguradong akin na. Kapag nakuha ko ang proyekto at na-promote, tingnan natin kung sinong mga gago sa kumpanya ang maglalakas loob na tumawa sa akin. Si Feng Zhao ang may hawak ng bid proposal para sa proyektong ito. Kailangan ko lang palitan ng mali ang core data sa kanyang proposal. Sa internal review, hindi na siya mapropromote bilang director. Kung hindi siya direktang sisantihin ng kumpanya, swerte na niya. Feng Zhao, akala mo ang galing-galing mo. Ngayon, anong gagawin mo? Tuloy. Tuloy. Xiaozhou, sa kalalim ng gabi, bakit nandito ka pa sa opisina? Ako? May iniwan akong gamit sa opisina. Babalikan ko lang. Sige, dali-dali ka na. Malapit nang isara ang pinto. Buti na lang mabilis ang reaksyon ko. Tapos na ang lahat ng pagbabago sa datos. Feng Zhao, bukas na ang iyong ikatlong buwan. Sa kabuuan, sa tingin ko, ito ang aming departamento na may pinakaligtas na plano ng bidding sa ngayon. Feng Zhao, maganda ang pagkakagawa ng plano sa pagkakataong ito. Ang inaasahang paglago ng ikatlong quarter ay nakasulat na 12.7%. Ngunit ayon sa ulat ng industriya noong nakaraang buwan, talagang 9.8% lamang. Malaking pagkakamali ang pag-falsify ng datos. Paano si Feng Zhao makagawa ng ganitong mababang pagkakamali? Kung totoo ito, tiyak na hindi siya mapopromote. Baka para paboran si President Gu, kaya niya ito sinadya. Feng Zhao! Paano mo ito ipapaliwanag? Ang mag-ama ay magkasamang umaarte. Pero sa datos lang sila nakatingin, hindi nila napansin na ang buong direksyon ng proyekto ko ay napalitan na. Kawawa naman ang kanilang katangahan. Ang dating proyekto sa pagsasaayos ng lumang distrito ay may panganib. Ayon sa pinakabagong patakaran, pinalitan ko na ito ng proyektong high-tech park. Ang datos ay aking muling kinalkula. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong i-verify ang database sa likod. Xiaozhou, check ang datos. Ang datos ay consistent. Walang problema. Tuloy. Hindi mo man lang napansin na nagpalit ako ng project. Hindi mo napansin. Dito ka nagdududa sa katotohanan ng data. Anong intensyon mo? Napakasama ng loob. Buti na lang maagang nagbago ng direksyon si Feng Zhao. Director Zhou, Josie ang hindi lang kulang ang kanyang profesional na kakayahan. Malinaw na hindi sapat, kundi sa pulong sinadya niyang istorbohin ang progreso ng proyekto ko. Ang ganitong asal ay seryosong nakaapekto sa teamwork. Para naman sa ikabubuti ng project iyon, kailangan ng kumpanya ang mga taong may pagdududa. At wala naman talagang nakagambala sa progress ng project. Sa pagkakataong ito, verbal warning na lang. Tapos na ang kulong. Hindi ko inaasahan na ipagtatanggol niya ito ng ganito. Feng Zhao, makatatakas ka sa una, hindi sa ikalabing lima. Titingnan natin. Kasya. Sasamahan kita hanggang dulo. Noong nakaraang buhay, pagkatapos akong tanggalin ng kumpanya, dahil sa insidente ng underwear, walang kumpanyang gustong tumanggap sa akin, Miss Feng. Ang mga nangyari sa inyo, sa dating kumpanya, ay may narinig kaming konti, nakalulungkot. Ang posisyong ito ay maaaring hindi angkop sa inyo. Sige, naiintindihan ko. Narinig mo na ba? Ang project na dapat, pinamahalaan ng Joe Group, na redevelop ng lumang lugar, ay naaga ng kumpanya natin. Alam ko, at dahil sa redevelop ng lumang lugar, masyadong malaki ang panganib ay ginawa ng high-tech park. Mamaya, napanood ko sa balita. Ang project na high-tech park ay kumita ng malaki. Sa buhay na ito, hindi na ako magiging tanga ulitin ang lumang landas. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang operasyon ng nanay. Kailangan maghiganti. Pera. Kailangan din kumita. Xiao. Ang mahal ng operasyon. Kung ganyan, huwag na lang tayo magpagamot. Nanay, huwag mong sabihin iyan. Ako na ang bahala sa pera. Wang Zong, Ang unang dibidendo ng proyekto, na-transfer na sa iyo. Ang susunod na parte ng proyektong ito, ikaw na ang ganap na responsable. salamat Wang Zong. Gagawin ko talagang mabuti ang proyekto. Hindi ko sasayangin ang tiwala ng kumpanya. Sige, iyon muna. Nanay,
Dumating na ang dibidendo ng proyekto. 1 milyon mismo. May pera na tayo ngayon. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa bayad sa operasyon. Bukas, pupunta ako sa bayan, pinakamagandang pribadong ospital, para makuha ka ng pinakamahal na espesyalista. Ang mabuting anak ko ay lumaki na. May tagumpay na. Sige nanay, susunod ako sa iyo. Sa nakaraang buhay, hindi kita naprotektahan. Sa buhay na ito, siguradong gagawin ko na makumpleto mo ng ligtas ang operasyon. At mabuhay ng malusog. Joe Jiang, sabihin mo sa akin kung sino siya. Hiwalay na kami. Kailangan ko bang sabihin sa iyo? Sila. Ituloy. Ilang araw pa lang tayo naghiwalay? Bigla kang may ibang babae, nakikipagrelasyon. Ano ba ang tingin mo sa akin? Liao? Huwag ka nang manligaw dito, okay? Kung hindi, ikaw mismo ang lumapit sa akin. Magiging interesado ba ako sa'yo? Dati mong sinabi na pananagutan mo ako, pero nung nagkaroon ng problema, ako ang isinisi mo. Kung hindi dahil sa inyo ng nanay mo, na ibinuhos sa akin lahat ng sisi, masisante ka rin. Tanga ka lang talaga. Si Zhou Jiang ay ganun pa rin. Ginagamit lang ang lahat. Walang kahit katiting na tunay na damdamin. Sinadya mo ba akong panoorin na nagmumukhang tanga? Hindi. Tutulungan kita. Tuloy. Tuloy. Tulungan mo ako. Anong ibig sabihin? Nawalan ka ng trabaho dahil sa kanya. Hindi mo ba gustong maghiganti? Kung gusto mo lang, matutulungan kita. Feng Zhao, noong una, para kay Zhou Ziang, laban sa'yo. Bakit mo ako tinutulungan? Mas tamang sabihin na, pagtutulungan. Dahil kung paano ka ginawa ni Zhou Jiang, ganun din ako. Magkaisa tayo laban sa kanya. Mas maganda kaysa mag-isa. Lumaban. Naiintindihan ko. Sinira niya ang promotion mo. Kaya gusto mong gamitin ang mga kamay ko para maghiganti sa kanya. Wala kang alam. Sa pagitan namin, may isang buhay ang nasa pagitan. Ang utang na dugo na ito, kailangan kong bayaran niya. Pwede mong unawain ng ganyan, pero ang utang niya sa akin ay higit pa diyan. Wala na akong lahat ngayon. Walang dahilan si Feng Zhao para saktan ako. Mas mabuting maniwala sa kanya ngayon. Naniniwala ako sa'yo. Sana maging maganda ang pagtutulungan natin. Ano ang kailangan kong gawin? Simple lang ang gagawin mo. Dahil ang tunay na mga ngaso ay laging lumilitaw bilang biktima. Ang pinakamahalaga kay Zhou Ziang sa buhay ay pera at ang makakapagbigay sa kanya ng tulay patungo sa mayamang pamilya. Kaya ikaw na ang maging tulay na iyon. Pero wala na akong lahat ngayon. Wala. Kaya lokohin mo siya na meron ka. Ituloy. Ikaw ay isang nawawalang anak ng mayaman ng mahigit 20 taon. Pag uwi mo at nagpakilala, ang tatay mong CEO binigyan ka ng isang villa bilang kompensasyon. Pasok. Bumalik na ang binibini. Sana totoo iyan. Ikaw na ngayon ang binibini. Ayusin mo ang iyong itsura. Maganda ito. Mukhang marangya. 6,888. Ang mahal naman. I swipe ang card. Pahiram lang sa'yo. Kailangan mo itong ibalik sa akin. Kuripot. Feng Zhao, ang buhay ng isang mayamang anak. Napakasaya. Ang ating plano ng paghihiganti, kaya ba nating gawin ito habang buhay? Wala ka bang ambisyon? Kung ano ang gusto mo, pagsikapan mong makuha. Kapag yumaman ka na, kaya mo nang bumili ng sarili mo. Alam ko na. Andito na. Ferrari? Ang ganda. Liao. Kailan mo na-drive ang Ferrari? Nakita ni Josie ang bigla akong yumaman, siguradong hindi maniniwala. Ano ang gagawin ko? Huwag mong ipaliwanag. Kundi, huwag pansinin. Anong pakialam mo? Teka, Huwag pansinin. E paano ko siya lalapitan?
Bigyan mo siya ng pagkakataon na iligtas ang dalaga. Ang laging problema ng kotse na ito ay yung sensor madaling masira. Gusto mo bang tulungan kita? Kumagat na. Kumbaga, kailangan pa kitang pasalamatan ng maayos. Kung hindi mo ako iniwan noon, hindi rin ako mawawalan ng loob. Bumalik ako sa aking pagkabata, sa ampunan kung saan ako nanirahan. Nasalubong ko ang mga taong umuwi para maghanap ng aking mga tunay na magulang. Yaw. Sino bang mag-aakala na may ganyan kang pamilya? Zhouziang, ano bang ginagawa mo? May nobya ka? Na bakit mo pa ako ginagalaw? Yaw, nagkakamali ka. Yung babae ay ang nanay ko ang ipinakilala sa akin nakadate. Yung mga sinabi ko sa cafe ay sinabi ko para sa kanya rin. Nung nagkakasama kami, na-realize ko hindi siya makapantay sa iyo kahit na kaunti. Talaga? Sa kanyang itsura, siguradong may gusto pa siya sa akin. Siyempre naman, yaw. Ang password ko ay birthday mo pa rin. Subukan mo kung gusto mo. Wala akong interes na subukan iyan, Zhouziang. Ang estado ko ngayon, iba na talaga ngayon kumpara noon. At ikaw ngayon ay isa lamang sa Zhou Corporation na isang ordinaryong empleyado. Ang mga magulang ko ay mayayamang negosyante sa ibang bansa. Ang yaman nila ay bilyon-bilyon. Baka hindi ka nila magustuhan. Yaw, may inihahanda ako, yung sa Xiong Corporation proyekto ng Digital Industrial Park. Basta makuha ko ang proyekto, bibigyan ako ng kumpanya ng promosyon bilang supervisor. Sa oras na iyon, sina tito at tita ay tiyak na papayag na magkasama tayo. Sabi niya sa investment forum ng Xiong Corporation makuha ang proyekto ng Digital Park. Xiong Corporation. Yung Digital Industrial Park? May kailangan ka bang ipagawa sa akin? Grupo, Xiong Digital Industrial Park. May ipapagawa ka ba sa akin? Hindi na. Bantayan mo lang siya. Kung may anumang abnormal, i-report mo sa akin. Grupo Xiong ay ang pinakamalaking conglomerate sa Xinjiang. Sayang, sa nakaraang buhay. Yung nakahiga doon, mukhang si Boss Siyong ng Grupo Siyong. Nandoon ako kanina. Sa kanto ng Yulon, isang driver ng truck na nagmamaneho ng pagod. Hindi nagpreno. Sinaga sa siya at tinalipad ng ilang metro. Sayang. Bata pa. Yung taong kayang mamahala ng ganoon kalaking grupo. Bakit nangyari ito? Sa nakaraang buhay, nasa balita, na aksidente si Xiongli. Ay noong semana bago ang investment conference ng Grupo Xiong nangyari. Ngayon ito. Wala ngayon? Wala pang isang oras ang natitira. Naiwan ang cellphone. Hindi ba ito si Feng Zhao na pesteng babae? Saan siya nagmamadali? Feng Zhao. Naiwan mo ang cellphone. Li Yao. Paano siya at si Feng Zhao nagsama? Ziyang. Pinaghihinalaan ko itong si Li Yao. May problema. Kailangan kong maabutan. Dapat safe si Xiongli. Siya ang susi para mapabagsak si Zhou Ziang at baguhin ang lahat ng tuluyan. Salamat po, President Tuan. Ayos ka lang ba, President Tuan? Mukhang napilayan yata. Tara na. Ngayon, sasamahan kita sa ospital para magpa-check up. Kung ganon, aabalahin ko na po kayo. Nagtataka ako, paano mo nalaman na may problema ang truck na iyon? Kung hindi dahil sa iyo, hinila mo ako sa tamang oras. Ngayon, Noong dumaan ako, nakita kong kalahating nakapikit ang driver. Malamang inaantok siya. Hindi ko na sinugal, kaya hinila na lang kita. ganoon pala. Ang bilis ng reaksyon mo. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Ako si Xiongli. Oo nga pala. Hindi pa natanong ang pangalan mo. Saan ka nagtatrabaho? Ako si Feng Zhao, sa Zhou Group ako nagtatrabaho. Kasalukuyan akong nangangasiwa sa High-Tech Park Project. High-Tech Park. Tuloy. Yung proyekto na iyon ay sikat na sikat ngayon. Nakita ko na ang proposal ng Zhou Group, ang data ay matibay at ang direksyon ay may magandang pananaw. Hindi ko inaasahan na ganito bata ang namamahala. Ma'am Xiong, sobra naman kayo. Ngayon, iniligtas mo ako. Ibig sabihin, tadhana tayo. Sa totoo lang, hindi ko talaga balak mag-invest pero naniniwala ako sa kakayahan mo. Balak kong pumasok bilang kasosyo.
Gusto mo bang hintayin na gumaling ang balikat mo bago tayo mag-usap ng mas detalyado? Ma'am Xiong, sobra akong nagpapasalamat sa tiwala ninyo. Noong nakaraang buhay, pagkatapos akong paalisin, si Josie ang ay kinuha ang mga dokumentong ginawa ko para sa proyekto ng Digital Industrial Park. Sa buhay na ito, hindi lang ako babawi kundi kukunin ko ang mga bagay na para sa akin. At sa investment conference ipapahiya ko siya ng husto. May sumusunod sa akin. Ikaw pala. Josie Yang. Ikaw pala. Dinala ko sa'yo yung lipstick na naiwan mo sa akin dati. Bakit ka sumusunod ng patago? Anong ginagawa mo sa likod ko? Masyado kang mabilis tumakbo. Tinawag kita. Hindi mo narinig. Ako dapat ang magtatanong. Umuwi ka. Bakit ka dadaan sa ganitong lumang eskinita? Nasira-sira. Wala ka pang driver na maghatid sundo. Wala ka pang bodyguard. Saan ako pupunta? Kailangan ko bang magulat sa'yo? Mula pagkabata, lumaki ako sa ampunan na malapit dito. Ngayon gusto kong bumili sa tindahan doon sa dulo ng eskinita ng minatamis na cake na gusto ko noong bata ako. Ayaw ko na magpasok ng sasakyan dahil hassle. Ano naman kung maglakad ako ng konti? Josie ang dami mong pakialam. Huwag ka nang magpanggap. Nakita ng nanay ko ng sarili niyang mga mata ngayon ikaw at si Feng Zhao sabay na lumabas sa restaurant. Kayo dalawa, magkaharap. Anong meron na inabot kayo ng buong hapon? Nagdududa na si Josie ang sa akin. Tandaan, kung isang araw pagdudahan ni Josie ang pagkatao mo, huwag kang magpakita ng kahinaan. Isipin mo, isang tunay na binibini kapag kinu-question. Paano siya dapat lumaban? Anong tingin mo sa sarili mo para questionin ako? Hindi ka karapat-dapat. Ikaw. Hinahanap ako ni Feng Zhao. Gusto lang makita kung talaga bang magkasama na tayo. Alam ko na ang kanyang iniisip. Hindi ko ba alam? Hindi ka pa niya nakakalimutan. Ako, dahil dito, sobrang sama ng loob ko. At ikaw pa ang nagrereklamo. Sinisisi mo pa ako. Ngayon, naiintindihan ko na hindi ka talaga nagtitiwala sa akin. Para sa'yo, nakipag-away na ako sa mga magulang ko. At ganito ang trato mo sa akin. Kung ganyan ka talaga kawalang tiwala, bakit pa tayo magkasama? Maghiwalay na lang tayo. Kung totoong mayaman si Liao, nagalit ko siya ang malaking pagkakataon mawawala sa akin. Yaw. Teka, huwag kang umalis. Kasalanan ko. Hindi dapat kita pinagdudahan. Pero balikan natin. Iniibig pa pala ako ni Feng Zhao. Mabuti rin. Magaling siya sa trabaho. Pagbubutihin ko ang pakikitungo sa kanya para makatulong sa akin. Hindi rin masama. Hindi naman ako nahiya sa'yo, di ba? Sabi ko kay Josie Yang na gusto mo siya. Sinabi mo kay Josie Yang na gusto ko siya. Itutuloy. Zhao, huwag kang magalit. Wala akong ibang paraan noon. Ano ang gagawin natin ngayon? Siguradong darating siya para aliwin ako. Dapat ba akong diretso siyang pabayaan ng 10 araw o 2 linggo? Hindi kailangan masyadong matagal. Hintayin mo siyang lumapit para humingi ng tawad. Sumunod ka. Lisa ibaba ng hagdan na ibinigay niya. Huwag masyadong magpakatigas. At huwag masyadong maluwag. Tandaan mo, ang pagpapanggap na hindi interesado para makuha ang gusto. Para mas mahigpit mo siyang mahawakan? Naiintindihan ko na, Zhao. Huwag kang mag-alala. Siguradong gaganap ako ng maayos sa dulang ito para paikutin siya. Josie Yang, kung mas gusto mong umakyat sa mataas na sanga, mas mauuwi kang sumusunod sa utos ni Liao. Pinilit mo ang lahat ng iyong pagsisikap. Ang daan, patungo sa pag-akyat, ay matagal nang hinarang ko lahat. Binibini. Dumating si Mr. Zhou. Naghihintay sa labas ng pinto. Sabi niya espesyal siyang pumunta para humingi ng tawad. Papasukin mo siya. Yaw, pasensya na. Kahapon, nabaliw ako. Huwag ka nang magalit sa akin, okay? Kahapon nang tanungin mo ako. Hindi ba ikaw ay may katwiran? Kasalanan ko lahat. Yaw, tingnan mo. Ito ay limited edition na bag. At noong huling mamili ka, sinabi mo na gusto mo ang kuwintas na iyon. Binili ko rin iyon. Maging mapagbigay ka naman. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, okay? Sige na. Iwan mo na lang doon. Sa pagkakataong ito, hindi na kita sisingilin.
Kung hindi dahil sa umaasa ako sa iyo sa hinaharap para umangat, papatayin ako. Hindi ko sasayangin ang ganito karaming pera. Ah, tama. Yaw, naghanda pa ako para sa iyo. Isang sorpresa. Anong sorpresa? Huwag ka munang mag-alala. Tingnan mo kung sino ito. Feng Zhao! Paano mo nakuha ang video na ganyan? Ginawa ko yan gamit ang AI. Ginamit mo ang AI para gumawa ng ganito? Yaw, hindi ba dahil gusto ni Feng Zhao na mangakit sa akin, kaya nagseselos ka? Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang nasa puso ko. Kapag lumabas ang video na ito, masisira ang reputasyon ni Feng Zhao. Hindi ba sapat ito para patunayan kung gaano kita kamahal? Nababaliw na ba si Zhou Ziang? Kuya Ziang, ang bait mo sa akin. Pero, hindi ba ito masyadong masama? Ano naman? Lubos tayong sinira ni Feng Zhao. Ginagawa ko lang naman ang nararapat sa kanya. Hindi ba sobra na iyon? Ang ganitong paninira sa puri ng isang babae? Yaw. Ipinagtatanggol mo ba siya? Imposible naman. Iniisip ko lang, sino ba si Feng Zhao? Para pag-aksayahan mo siya ng ganyang effort? Akala mo ba gusto ko lang siyang higantihan? Eh hindi. Makalipas ang 3 araw, sa pagpupulong ng mga mamumuhunan ng grupo ng Siyong, iyan ang susi sa pagbangon ko. Pero malaki ang posibilidad na agawin ni Feng Zhao ang Digital Industry Project. Kapag nakuha niya ang partnership ng Siyong, ang promotion sa director ay sigurado na. Paano ako babangon noon? Ang mga magulang mo, paano nila ako tatanggapin? Kuya Ziang, kaya pala ginawa mo ang lahat ng ito ay para sa akin? Siyempre, sa buhay ko, ikaw lang ang pakakasalan ko. Talagang gusto mong umangat sa pandaraya at magpapanggap ka pang para sa akin ang lahat. Nakakasuka! Sa USB na ito, ang video na ginawa ko, nasuhulan ko na ang isang staff. Sa araw ng pagpupulong ng mga mamumuhunan, ipapalabas niya ang laman nito sa malaking screen ng venue. Pagkatapos ng lahat, dapat talaga ikasal tayo ng marangal. Sigurado. Huwag kang mag-alala. Ang USB na iyon ay ebidensya ng kanyang malisyosong paninirang puri na gumawa ng malalaswang bagay, isang matibay na patunay. Ang susi, para makulong siya. Ano ang susunod kong gagawin? Huwag mo nang alalahanin, manatili ka lang sa pwesto. Ako na ang bahala dito. Ma'am Zhao, susunod ako sa'yo. Pasensya na sa paghihintay. Kakarating ko lang din. President Xiong, maupo po kayo. Miss Feng, hindi na ako magpapaikot-ikot. Ngayong araw, pumunta ako para bigyan ka ng tiyak na sagot. Sa investment conference, ang Xiong Group namin. Ang planong itatayo ang Digital Industrial Park Project ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Talaga? Sa totoo lang, matagal ko nang nakita ang iyong project proposal. Matatag ang datos at natatangi ang pananaw. Ang prediction mo sa merkado ay napakatumpak. Dagdag pa na iniligtas mo ang buhay ko. Sa publiko at pribado, ang partnership na ito ay para lamang sa iyo. Salamat sa inyong tiwala. President Xiong, Sana maging masaya ang partnership. Josie Ang, pinagplanuhan mo ng mabuti sa investment conference na kunin ang aking proyekto. Ngunit ang bawat plano mo ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ziang, tinanong kita, ang proyekto ng investment conference, ano na ba ang ginawa mo? Wala kang alalahanin. Tay, handa na. Solid na. Sa tingin ko, hindi mo talaga ito pinapansin. Ang itsura mo ngayon, parang walang pakialam. Paano mo matatalo si Feng Zhao sa promotion? Sasabihin ko sa'yo, ang mga board members ay talagang gusto si Feng Zhao. Kung sa investment conference makuha niya ang partnership sa Xiong Group, ang promotion niya bilang direktor ay sigurado na. Sa oras na iyon, kahit ako ang chairman, hindi na kita kayang protektahan ng hayagan. Sa mismong araw ng conference, ang AI sex video ni Feng Zhao ay ipapalabas ko sa malaking screen. Hindi lang promotion, mawawalan na siya ng mukha para magpakita sa lungsod na ito. Ano pa ang dapat kong katakutan? Alam ko na, nasa isip ko. Gumamit ako ng koneksyon. Ngayong gabi ay inimbitahan ko ang ilang high-level executives ng Xiong Group sa hapunan. Magbihis ka ng maayos, sa pag-toast at pagsasalita, mag-focus. Mag-iwan ka ng magandang impresyon. Kapag pumayag sila, ang partnership sa conference ay malamang na ibibigay sa'yo. Tay, huwag kang mag-alala. Ngayong gabi ay magpapakita ako ng maayos. Ang partnership ng Xiong Group ay makukuha ko ng maaga. Sige, lumabas ka na at maghanda. Talagang walang butas ngayon. Feng Zhao, bakit mo ako ginawa noon? Sa pagkakataong ito, hindi lang aagawin ko ang proyekto mo. Sisirain ko rin ang reputasyon mo para hindi ka na makabangon. Ginoong Hu at Ginoong Li, isang toast para sa inyong dalawa. Iinumin ko ito. Kayo na ang bahala.
Joe Group. Talagang maraming talento. Sobrang papuri ninyo, Mr. Hu. Kung ikukumpara sa inyong dalawa, malayo pa ako. Sa hinaharap, aasa ako sa inyong dalawa para sa suporta. Mr. Hu, Mr. Lee, ito ay munting regalo ko. Naglalaman ito ng gawa sa bahay dilaw na isda. Kayo ay umuwi at tikman kung ano ang lasa. Ziyang, nag-abala ka pa. Hindi ba sa investment conference ang partnership sa Joe Group? Ang pinapahalagahan ng aming presidente Xiong ay ang mga kabataan. Ikaw, napakagaling mo. Kung hindi sa iyo, kanino pa? Maraming salamat, Mr. Lee. Maraming salamat, Mr. Hu. Kayo ang aking mga benefactor. Isang toast ulit? Gayunpaman, ang partnership ng Xiong Group ay hindi basta-basta nakukuha. Kailangan mong magpakita ng magaling. Huwag mo kaming biguin. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na hindi ko kayo bibiguin. Kapag nakuha na ang partnership ako na ang mag-imbita, pumunta tayo sa pinakamagandang club. Uminom hanggang sa huling patak. Ngayon, meron na ang tulong ng mga executive ng Xiong Group. Paano malalampasan ni Feng Zhao ako? Ziyang, ang investment conference ngayon ay napakahalaga. Ng Xiong Corporation, ang Digital Industrial Park Project ay para sa ating kumpanya sa taong ito. Kung magagawa ba natin ang susi sa pagtaas ng antas, sigurado ka ba na makuha ang project na ito? Tay? Huwag kang mag-alala. Sigurado na ako. Ang dalawang executives ng Xiong Corporation ay personal na nangako na ang project na ito ay tiyak na ibibigay sa ating pamilyang Zhou. Pero hindi pa rin dapat maging kampante. Kapag nakita mo si Ginoong Xiong sa pagsasalita at pagkilos, maging maingat, huwag kang magkamali. Alam ko na ikaw na ang pumasok. Maghihintay ako sa pintuan sina Ginoong Hu at Ginoong Lee. Feng Zhao, ang ganda mo ngayon. Bihira ko itong makita. Kung sa trabaho lang, araw-araw mag-ayos ka rin ng maayos. Baka nung una, magkagusto ako sa iyo. Sa tingin ko, dapat ibalik sa iyo ang sinabi mo. Araw-araw sa opisina ay hindi ka nag-aayos. Ngayon, nagbihis ka parang paboreal na nagpapakita. Ano? Para rin ba ito sa makuha ang atensyon ko? Huwag kang assuming dyan. Ako ay isang lalaki. Bakit ko kailangan gumawa ng mga kalokohang ito? Ikaw naman. Isang babae, dapat mag-ayos ka sa trabaho. Kung hindi, sino ang magkakagusto sa iyo? Hindi ko kailangan na may magustuhan sa akin. Kahit lalaki o babae. Sa trabaho, basta maayos ang pananamit, malinis at maayos. Sapat na yan. Huwag mo na akong kausapin tungkol dyan. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang Xiong Corporation, ang Digital Industrial Park Project, ay tiyak na makuha ko. Mas mabuti pang sumuko ka na ngayon para hindi ka matalo ng husto. Mukhang si Joe Ziang ay naghahanda na ipalabas ang aking AI na hindi dissenting video. Sayang lang. Itutuloy. Alam kong may nagbigay sa'yo ng pera. Pinapalabas mo ang video ng kanyang USB. Mag-aalok ako ng mas mataas na halaga. Ilabas mo ang laman ng USB na ito. Isang beses lang siya nagbigay sa akin ng 10,000. Magkano ang kaya mong ibigay? Para lang magpalit ng USB, di ba? Madali lang. Sandali lang, manatili ka rito. Bantayan mo para sa akin. Tiyaking sigurado ang lahat. Ate Zhao, huwag kang mag-alala. Titiyakin kong gagawin ko ito ng maayos. Kung sino ang matalo at manalo, malalaman na mamaya. Wala akong oras para makipag-usap ng walang kwenta. Umalis ka. Feng Zhao, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang proyekto ng Xiong Group Digital Park ay nakalaan na para sa akin. Sa Making, Talaga? Bakit hindi ko alam? President Xiong. Lagyan muli. Presidente Xiong. Feng Zhao, hindi mo naman sasabihin na itong babaeng nakasuot ng murang damit na matandang babae ay ang presidente ng Xiong Group, di ba? Sinabi mo kanina, ang proyekto ng Digital Park ng Xiong Group ay nakalaan na sa iyo. Sino ka? Ako. Isa rin akong miyembro ng Xiong Group. Mukhang isa ka lang maliit na empleyado. Sinasabi ko sa iyo, ang inyong Presidente Hu at Presidente Lee kagabi lang, kumain sila kasama ko personal na nangako na ibibigay nila sa akin ang proyekto. President Chu at si President Lee. Sila ba sa Xiong Group may malaking kapangyarihan ba? Siyempre naman, sila ay parehong director ng marketing department ng Xiong Group. Hindi mo man lang alam iyon. At may kapal ka pang pumunta sa investment conference ngayon. Sabihin ko sa iyo, Feng Zhao,
Baka naman dinala mo ang sarili mong nanay para sumali sa investment conference. Itong masamang babae na si Feng Zhao, muli na namang lumalapit sa aming Ziang. Nag-iisip ka lang ng sobra. Hindi ako tulad ng iba na parang bata pa. Naglalaro ng power struggle sa opisina. At kailangan pang ipadala ang kanyang nanay para sumugod sa labanan. Feng Zhao, binabalaan kita lumayo ka sa aming Ziang. Patuloy. Patuloy. Ma, bakit ka nandito? Narinig ko dito ka raw ngayon kunin ang Xiong Group, yung bilyong proyekto. Sa ganitong maluwalhating sandali ng anak ko, bilang nanay, paano ko to palalampasin? May aayusin pa ako. Mauuna na ako. Hindi ka man lang makapasok sa venue. Oo nga, ang ganitong klase ng investment conference, hindi ito para sa kung sino-sino na basta-basta nakakapasok. Feng Zhao, gaano ka pa katagal magmamayabang? Hintayin mo. Maya-maya, ipapakita ko sa buong Xingcheng ang iyong kahihiyan. Mga kalahok ng proyektong Digital Industrial Park na ito mga kinatawan ng bid, na ipasa na namin ang inyong mga dokumento sa hurado para sa pagsusuri. Pagkalipas ng 1 oras sa main venue ay i-anunsyo ang huling resulta ng bid. Tapos na nating suriin ang mga proposal. Ano ang mga opinyon ninyo? Presidenteng Xiong, sa aming pagsusuri, ang Zhou Group pa rin ang proposal ni Zhou Ziang ang pinaka-feasible. Si Zhou Ziang na binatang ito ay napakagaling. Kung ibibigay sa kanya ang proyekto, Siguradong walang problema. Saan maganda ang proposal niya? Ang implementation plan ng ikalimang bahagi, kahit ang specific na timeline ng execution, ay hindi naman malinaw, at ito ang tinatawag ninyong feasible. sa mga detalye, hindi pa namin napag-aralan ng mabuti. Pero, Ang pangkalahatang direksyon ay okay. oo, Presidenteng Xiong, ang Zhou Group ay isang malaking kumpanya. Sa aspeto ng resources, siguradong may guarantee. Sa tingin ko, kayong dalawa ang may pakinabang. May guarantee, di ba? Kagabi, ininom kayo ng isang tao. Ilang pabor ang naibigay? Para kayong dalawa ang proyekto ng Xiong Group, ay basta na lang ibigay. Sa inyong mga mata, wala ba ang mga patakaran ng kumpanya? Presidenteng Xiong. Wala pong ganoon. Sino ba naman kami para tumanggap ng pabor? Oo nga, matagal na kaming magkaibigan ni Zhou Ziang. Nag-dinner lang kami. Talagang walang tinanggap na regalo. At ito? Ito ay noong kayo ay nasa serbisyo lahat ng ebidensya ng korupsyon. Mula ngayon, kayo dalawa ay ng Xiong Group, opisyal na tinanggal. Susundan ito ng legal department ng kumpanya, pananagutin kayo sa mga naidulot ninyo sa kumpanya lahat ng pagkalugi sa ekonomiya. Ngayon lumabas kayo. 5 minuto na lang. Kuya Ziang, sa itsura mo, siguradong makukuha mo ang proyektong ito. Siyempre, kapag nakuha na ang proyekto, ako ang taya. Ililibre ko kayo ng masarap na pagkain. Lumabas na ang resulta ng bidding. Tulungan nating pumasok si Presidenteng Xiong upang ipahayag ang pinal na resulta. Bakit siya? Ipapatuloy. Presidente Xiong. Talaga pala siyang si Presidente Xiong. Wala na. Tapos na ang lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga panauhin sa pagdalo sa investment conference na ito. Salamat din sa lahat ng sumali sa Digital Industrial Park Project na mga kumpanyang nagbid sa pamamagitan ng mahigpit na pagsusuri ng Evaluation Committee at komprehensibong pagsusuri. Sa wakas ay natukoy namin ang proyektong ito ang aming kasosyo. Siguradong si Ziang natin ang mananalo. Ang Xiong Group Digital Industrial Park Project. Sa wakas ay nagpasya kami kasama ang Zhou Group Miss Feng Zhao na makamit ang exclusive partnership. Ang asawa ni Dong ay ibinigay ang proyekto sa Zhou Group. Bakit mukhang hindi ka masaya? Sobrang saya ko, kaya hindi agad nakareact. Sige, bahala na. At least si Feng Zhao ay miyembro rin ng Zhou Group natin. Nasa sarili nating kumpanya ang proyekto mas mabuti kaysa mapunta sa iba. May mali ba? Bakit si Feng Zhao? May dayaan ito. Itutuloy. Nanay, huwag kang magpahiya dito. Gusto ko namang marinig ang sinasabi mong manipulasyon. Ano iyon? Kanina lang sa harap ng convention center, nakita ko mismo. Ikaw at si Feng Zhao ay matagal nang magkakilala. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan. Ang proyekto ng kumpanya ay ibinigay mo sa kakilala. Hindi ba ito ang tinatawag na manipulasyon?
Dahil palagi kang nagsasabi ng manipulasyon. Ngayong araw na ito sa harap ng buong Xinjiang at lahat ng kasamahan sa negosyo, lahat ng bagay ng malinaw at transparent ay ipapakita ko. Ito ang kanilang proposal. Kahit sa pagkakumpleto o sa pagiging posible ang proposal ni Zhou Ziang ay hindi kasing ganda ng kay Feng Zhao. Paano nangyari ito, Ziang? Hindi ba sinabi mo na nagbigay ka na ng regalo kay Mr. Hu at Mr. Lee at inayos na ang lahat? Tinanggap nila ang pera natin. Bakit hindi ka naman nila itinagtanggol? Tumahimik ka. Tama na. Ang akusahan ng iba ng manipulasyon ay dahil walang nakuha sa sarili niyang anak na taranta. Kung ako, pipiliin ko rin si Feng Zhao. Kahit sa kakayahang propesyonal o sa pagkatao, ay mas mahusay kay Zhou Ziang ng isang malaking agwat. At saka, kanina lang, sina Ginoong Hu at Ginoong Li dahil sa pag-abuso ng kapangyarihan at pagtanggap ng suhol at malaking pinsala sa interes ng kumpanya ay formal ng pinaalis ng Xiong Group. Na pinalis. Si Mr. Lee ay nahulog din. Bukod dito, formal kong inaanunsyo na ang Xiong Group at lahat ng subsidiary nito ay permanenteng magbabawal kay Zhou Ziang. I-blacklist ng permanente si Zhou Ziang at hindi kailanman makikipag-ugnayan sa kanya sa anumang anyo ng pakikipagnegosyo. Ituloy. Feng Zhao, binabati kita. Umakyat sa entablado, opisyal naming pinirmahan ang kontrata ng pakikipagtulungan. Feng Zhao. Ang lahat ng ito na mayroon ka ngayon, dapat ay akin ito. Hindi mo ako hahayaang maging maayos. Ipapahiya at sisirain kita. Hindi ka na makakataas ng ulo sa buong buhay mo. Isaksak mo na ang USB ngayon. Ang video na nasa loob ay project sa malaking screen. Sigurado ka ba? Siyempre, binayaran ka ng malaking halaga. Gawin mo na ang trabaho. Dali. Plano pa sana namin ni Zhao bigyan siya ng pagkakataon. Dahil gusto niyang gawin ito. Tapusin ko na siya. I-play mo na. Ano iyon? Ang tapang mong galitin ako. Hintayin mo lang, masisira ang buhay mo. Zhou Ziang, ito ang gusto mong ipakita sa amin? Ano ito? Bobo, bakit nangyari ito? Naka-off ang iyong tinatawagan. Zhou Ziang, hindi ko inakala. Magkasama tayo sa trabaho. Gusto mo pala akong saktan ng ganito. Ito ay ginawa ko gamit ang AI 2023 Buwan ng Kulay Bastos na video ni Feng Zhao. Hindi inaasahan. Si Zhou Ziang pala ay ganoong tao. Tama nga, hindi kayang manalo. Sa pamamagitan ng kakayahan, gusto na lang sirain ang iba. Nakakadiri talaga. Bitawan mo ako. Kaka-report lang namin. May nag-report ng paglabag sa tungkulin. Peking financial records ng kumpanya. Paglikha at pagpapakalat ng malaswang material. Paninirang puri. Maraming gawain. Posibleng paglabag sa batas. Ngayon, ayon sa batas ay ginagawa naming investigasyon at aksyon. Kasamang pulis, sa video, ang taong posibleng lumabag sa batas. Siya iyon. Huwag mo akong arestuhin. Wala akong kasalanan. Tatay, iligtas mo ako. Tatay, ililigtas mo ako, di ba? Ayaw ko pumunta sa kulungan. Tinatawag ka niya. Tatay. Dong, hindi mo kayang hayaan na ang anak natin mahuli ng pulis. Siya ang tunay mong anak. Maghanap ka ng paraan. Iligtas mo siya. Hindi talaga kita kilala. Kung magpapatuloy ka sa pagsisinungaling, ipapatawag ko agad ang segurista para itapon ka. Noon, para sa pakasalan ng mayamang dalaga, iniwan mo akong buntis. Mahigit 20 taon na walang opisyal na lugar. Wala akong kahit anong reklamo. Basta ngayon ay gusto mong iligtas si Ziang. Pangako ko na sa buong buhay ko, hindi na ako magpapakita sa iyo. Sinabi ko na, hindi kita kilala. Gumaganap kami ng opisyal na tungkulin ayon sa batas. Walang sino man ang may karapatang makialam. Kahit ano ang iyong posisyon o background,
Hindi ka maaaring humadlang sa pagpapatupad ng batas. Ziyang. Anak ko! Tawagan ng ambulansya. Tatay, ililigtas mo ako, di ba? Di ba? Ayaw kong makulong. Mailing? Huwag mong paniwalaan ang sinasabi nila. Joe Jiadong. Noong mga panahong iyon, nakita ko kung gaano ka kaayos at masunurin, kaya't hindi ko pinakinggan ang pamilya ko at pinakasalan ka. Ginamit ko ang lahat ng aking resources para suportahan ang iyong negosyo. Itinaas kita sa posisyong ito ngayon. Hindi ko inaasahan na ang iyong anak sa labas ay mas matanda pa sa ating anak na babae. Kailangan mo ba talagang sa harap ng napakaraming tao sabihin ang mga bagay na ito? Tama ka. Wala nang mapag-uusapan pa sa atin. Mag-divorce na tayo. Sige, mag-divorce tayo. Ang Zoes Group ngayon ay matatag na. Hindi na kailangan ang tulong mo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. May anak ako sa labas. At sa labas, marami akong babae. Kung hindi dahil sa ating nakaraan, kanina pa kita gustong, ikaw na matandang babae na, hiwalayan. Joe Jiadong. Ikaw at ang anak mo sa labas ay magkamukha, pareho kayong walang puso. Mga walang utang na loob. Sinasabi ko sa iyo, hindi lang ako makikipaghiwalay, kundi aalis ka nang wala kang makukuha. Wala akong makukuha? Mapapanaginipan mo yan. Nakalimutan mo yata, pumirma tayo ng prenuptial agreement. Nakasaad doon ng malinaw, kung may mga liwa, aalis siya nang wala. Ngayon, sa harap ng maraming tao, inamin mo na nandaya ka. Ano kaya ang desisyon ng korte? Kailan ako pumirma ng ganyan? Hindi ko alam. Noong gusto mong makuha ang aking resources, sasang-ayon ka sa lahat ng sasabihin ko. Baka marami kang pinirmahan, kaya nakalimutan mo na. Simula ngayon, lahat ng pera mo at lahat ng shares sa Joe's Group ay akin na. Itutuloy. Mailing. Sa mga babaeng iyon, matagal na akong hiwalay. Tungkol kay Ziyang, nagkamali lang ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Huwag na tayong magdiborsyo, okay? Hindi ganyan ang sinabi mo kanina. Itapon ninyo siya. Mula ngayon, hindi na siya ang chairman ng Zoe Group. Liu Mailing, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ren Zhao, matagal na kitang sinusundan. Mula sa High-Tech Park Project hanggang sa bid proposal ng Digital Industrial Park na ito. Ang kakayahan mo ay higit sa lahat sa kumpanya. Mula ngayon, opisyal kitang hinirang bilang Marketing Director ng Show Group. Feng Zhao, kung gusto mo, pwedeng isaalang-alang ang Show Group na posisyon ng Marketing Director. Bakante lang ito. Ang sahod ay hindi naman matatalo sa Zoe Group. Chairman Xiong, hindi ito tama sa iyo. Nangahas kang mangakit ng tao sa harapan namin. Kung gayon, Feng Zhao, manatili ka sa Joe Group, direktang makapasok sa Board of Directors, at kumuha ng dibidendo. Salamat sa tiwala, General Manager Liu. Nagpasya pa rin akong sumali sa Xiong Group. Pero tatapusin ko ang High-Tech Park Project bago umalis. Sana sa hinaharap, makipag-ugnayan pa rin sa Joe Group at makipagtulungan. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, ang pinto ng Zoe Group ay laging bukas para sa iyo, Kon. Chairman Xiong, may isa pa akong kahilingan. Si Liao, sa insidenteng ito, ay nagbigay ng mahalagang ebidensya. Magaling naman siya, at maingat din siya sa trabaho. Nais ko sanang hilingin na kunin natin siya, para maging assistant ko. Ikaw ang director ng marketing department. Ang iyong assistant. Siyempre, ikaw ang bahala. Salamat, Chairman Xiong. Salamat, Ate Zhao. Siguradong magtatrabaho ako ng mabuti. Hindi ko talaga bibitawan ang inyong tiwala. Kumusta? Magandang araw po. Miss Feng, binabati kita. Ang operasyon ng iyong ina ay matagumpay. Pagkatapos, basta magpahinga ng mabuti, gagaling ka ng tuluyan. Napakaganda. Sobrang nagpapasalamat talaga ako sa inyo. Noong nakaraang buhay, para sa maling pag-ibig na ibinigay ko, nawalan ako ng lahat. Sa buhay na ito, hindi lang ako naghiganti, kundi naprotektahan ko rin ang mga taong pinakagusto kong ingatan. Nabuhay ako sa paraang gusto ko. Sa paglalakbay na ito, naintindihan ko rin na ang gusto naming mga babae ay laging sa sarili lang namin umaasa. Binata ito para sa iyo. Pasensya na. Binata, matanda na ako. Nanginginig ang kamay ko. Ayos lang, ayos lang. Zhou Ziyang, Feng Zhao. Sa mga taong ito, sa loob ng bilangguan, wala akong araw na hindi nagsisisi. Ako mismo ang sumira ng sarili kong buhay.
at muntik nang masira ang sa iyo. Josie Ang, hindi mo kailangang mag-sorry sa akin at hindi kita patatawarin. Pero hindi mo rin kailangan ng humingi ng tawad sa akin. Ang mga nakaraan ay natapos na. Sana sa hinaharap ay magbago ka na at maging matatag sa iyong mga gawain. Ang dating matinding puot na parang dagat ng dugo ay naging usok na lamang. Ang daan sa hinaharap ay malayo at mahirap. Dapat akong maglakad ng malalaking hakbang pasulong at hindi lumingon.